Vámonos! Rapido! Habulin ang dalawang yun! Kailangan na natin makatakas dito, Ginong Ibarra. May naisip akong paraan. Mapalit tayo ng damit. Bakit naman? Para malito sila. Kapag nakita nila ko, ay isipin nila na ako si Juan Crisostomo Ibarra. Bakit ikaw ay mapakano? Wala na tayong maisip na paraan. Mauubos na ang oras natin. Ayun! Si Senyor Ibarra! Papunta ng bangka! Pilitan natin, Ginong Ibarra! Ayun! Si Senyor Ibarra! Ginong Ibarra, itulak na natin itong bangga. Sa bangga, Ginong Ibarra. At magtago ka sa ilalim para hindi ka nila makita. Teka, pero paano kain yan? Huwag mo na akong alalahanin, basta! Akala mo siguro di kami asintado, Ginoong Ibarra. Buenos días a todos estudios, Doña Victorina. Kapitan, kalahati na ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan ay malalagos tayo sa palayan. Mangyari man, walang maayos na lawa sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali. Iiwan ko bakit walang kung sino man ang nakaisip nito? Magbukas ng ilog na gawa sa kanal at sarhan ang dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pundo upang ikaw babayad sa mga gawa? Di na kailangan ito studio pagkat ang mga bilanggo na ang gagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayon, ay hayaan natin ang mga mamamayan ang magtrabaho, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang may dudulot dyan. Mga katulungan. Oh, Basilio! Kapitan, Kamusta ang binubuo niyong akademya ng wikang Kastila? alam po, Kapitan. Handa na po ang mga guro at paaralan na gagamitin. Mukhang hindi mo tutuloy yan. Kasi, di ba, tutuloy si Padre Sibayla? Ngunit niregaluhan na namin ng 2 kabayong kastanyo ang general at nangako siya na tutulungan niya kami.
At saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambagan ang bawat isa sa amin. At ang mga kagamitan ay ibibigay namin sa mayamang si Makaray. Mabuti naman kung gano'n. Sana'y magtagumpay ng mga plan. Paano? Bawal ako sa taas at may kailangan bagong gawin. Sige, Kapitan. Tila nagkakatuwaan kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Ikagagalak pa namin. Ano? Baka gusto niyo akong saluhan. Sa serbesong ito, tayo uminom. Maraming salamat po, Ginoo. Subalit hindi po kami uminom ng alak. Hindi umiinom. Sabi nga ni Padre Camora, ay masama ang puro lang tubig ang iniinom. Pagpatid mo rin kay Padre Camora, na tubig na inumin kesa sa alak, ikakabuti pa ng lahat. Alam naman namin ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig, at sa Kastila naman ay apoy. At alam naman natin na ang pumapatay sa apoy ay ang mga tubig. Ganun ba? At kailan naman mangyayari ang kababalaghang ito? Hindi ito kabablaghan, Senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, pardonab. Pakatapang mo namang sumagot kay Senyor Simon. Halos kinakatakutan ko. Mukha ko yung taong iyon. Siya ang kanyang mangging kardinal. Matalik na kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Walang galang na po, Kapitan. Nalalaman niyo ba kung saan bandang lawa namatay ang isang ginoong nangangalang Ibarra? O Ibarra ba yun? Ibarra. Juan Crisostomo Ibarra. Siya nga ba? Ngunit, nasan nga ba ngayon si Juan Crisostomo Ibarra? Ayos mga kawal. Ayun, si Senyor Ibarra! At ngayon, 13 taon na ang nakakalipas nung mangyari yun. Kung ganon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay Nakasama sa likhi ng kanyang ama. Di ba't isa rin sa filibuster? yan ang tawag sa murang paglilibig. Tama ba, Padre Camora? Hindi magkakaroon ng marangal na libingan yan, mga pilibusterong katulad nila. Alam mo anak, sa susunod na karawan mo, maaari ka na magtutin sa amin. Talaga po ba, Itay? Tilisporo, mabulit nandito ka. Magandang umaga, Padre. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang kailangan ko magbayad ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali ka ng pagbayad ng buwis. Sa nakaraang 13 taon, ngunit nililibusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimirwisyo. At ngayon, ayaw ka magbayad. Abay, mapipilit pa nila ako. Ito na yung iba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin nito, walang karapatan sa iyong lupa. Dati maliit na halaga lamang yan. Ngayon naging 200 piso na. Akin ang lupang ito. Hindi, sa korporasyon. Lalaban ako. Itay! Tay! Huli niyo ang lalaki niya at gawin yung kawal. ₱500 piso ang hinihingi ng aming pinuno, hindi mamamatay ang iyong kapatid. Matagal na rin huling punta ko dito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Maaari ko po ba kayong tulungan?
ginagawa mo sa kagubatang ito? Inyo po magugunita. Ito po ng 13 taon. Dito rin po sa mismong puok na ito. Una tayo nagkilala. Hindi ako nagkakamali. Kayo po ang tao nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang tao pinalagay kong dakila. Isang taong alam ng lahat, maliban sa akin ang patay na. Ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip yun? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako. 13 taon na ang nakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapang-apoy. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang maisip na ang lasong iniwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod. Magpalipin at hindi pinapakinggan. Kakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman hindi magiging isang wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ang huwad na wikang ito, ang pagkatao at ating karapatan. Mali ang iyong iniisip mo. At ano? Ano ang mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Kita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hahayaan mo ba mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano pa ang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwede hukayan ang aking ina at iharap sa hukuman at pagbintang ng kung sinong-sinong kasila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung mabubul ay kakasawi ko. Ngayon, nasa kamay mo ang buhay ko Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Isipan ko muna, Ginoong Simon. Mamamatay ang mahihina, matitira ang malalakas. Kaunting tiis na lang, malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Mo panitilutan yun, Gobernador General. Ang namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ng pananalig. At isa sa mga ito ay estudyante ni Padre Fernandez. Si Sagana ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko ay dapat pagbigyan ang mga estudyante. Ano sa tingin mo, Simon? Aalahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres estudyantes. Oh, Ginoong Simon. Kumusta na si Kapitan Tiago? Ay na ang kanyang puso at wala nang gana kumain. Tuloy nang kumalit ang lason sa iyang katawan. Ano bang pakay mo, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang pamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo nang magdesisyon. Sa loob lamang ng isang oras ay magsisimula na ang himagsikan. At bukas, wala nang universidad. Wala nang mag-aaral at wala nang magpapahirap. Ngunit ang paghihimagsik ay pagpapatiwakal. Paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan ng pag-asa. Subalit, ang karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at sa salitang pag-ibig
sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at sariling katauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Pamuluan mo ang hukbo. Lusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang taong ikaw lang ang nakakakilala bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huling na kayo, Senyor Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Hindi. Matay siya noong ika-6 ng hapon. Nagparaon ako sa kumbento upang makabalita. Nang sabihin sa akin ang lahat, pagbalik ko, mayroong liham. Liham na galing kay Padre Salve. Ito naman ay ipinadala kay Kapitan Tiago. Ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang Kapitan. Hindi! Hindi papatay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Unang Simon, uminahan kayo. Wala tayo ibang magagawa, kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya nang hindi man lang alam na ako ay nagbalik. Namatay siya nang hindi man lang alam na ako ay buhay. Crisostomo Ibarra. Ako nga, 13 taon na akong nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay, nag-aalala. Umaasang may tutuwid ko ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kang karapatang diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko ay patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Ano ang ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginoong Simon! Ginoong Simon! Oh, Basilio. Ito sadya mo dito. Naging masama akong kapatid at anak. Kalimutan ko pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Pinaparusahan ako ng Diyos. Wala akong ibang nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Kasama na ako sa inyo, Ginoong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming tinigis, mga kasawiang nayambak at mga mapang-aapi. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Anong ibig yung sabihin? Sa ikalawa, ay ikakasal ang anak ni Don Pilais.
pagkakaroon ng piyesta kinagabihan. Ang lamparang ito ay magbibigay liwanag, ngunit pansamantala lamang. Sa oras na ayusin ang media, boom! Sasabog ang bomba. Ano namang gagawin ko, Ginoong Simon? Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ang magiging hudyat upang sila ay magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mestizo, Indio, Inchik, Kastila at sila'y masasawi. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Ingat din kayo, Ginoong Simon. Ihahandog ni Simon ang magarang ilawang ito sa ikakasal na sina Juanito at Paulita. Ang ilawan umano ay magbibigay ng isang maningning na liwanag at pagkaraan ng 20 minuto ay manlalabo. Kapag itinaas ang mitsa upang paliwanagin ay puputok ito at ang granada ay sasabog. Kasabay nito ay ang pagkawasak at pagkatunaw ng kioskong kakanan dahil upang walang sino mang makaligtas sa mga bisita. Kapag narinig naman ang malakas na pagsabog ng dinamita sa lampara, ay magsisilbi itong hudyat para simulan ang paghihimagsik na pangungunahan ni Simon. Araw na ng kasal ni Juanito at Paulita at mag-iikapito na noon ng gabi. El nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amen. Paano mo to nagawa sa akin, Paulita? Mahal na mahal kita. Palakad-lakad si Basilio sa tapat ng bahay na pagdarausan ng piging. Nanaog na rin si Simon upang lisanin ang bahay dahil sa nalalapit na pagsabog. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Maayos din ang lahat. Uy, si Gani, saan ka pumunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siyang kausapin ngayon. Huwag ka nang tumuloy. Ngunit, baka ito na ang huli namin pag-uusap. Huwag kang pumunta doon. Makinig kang mabuti. Masasabog na dinamita doon. Namang oras mo lang ngayon. Kaya, utang na loob, huwag ka nang pumunta. Ngunit, iba na siya bukas! Si Gani! Binalaan na kita, kaibigan. Sana'y nakinig ka na lang sa akin. Pagpalain ka nawa ng Panginoong may kapal. Mag-ingat ka, kaibigan. Nanlalamlam na noon ang lampara, kaya iniutos ng Kapitan General kay Padre Irene na pakitaas ang mitsa ng ilawan. Ngunit inagaw ito ni Isagani. Tumakbo sa azotea at inihagis ang lampara sa ilog. Ayan ang hudyat! So good! Fuego! Sige, Kapitan! Bakit ako nabigo? Bakit pinaparusahan ako ng ganito? Tapos na ang mission ko. Senyor Simon! Diyos ko! Sandali, tatawag muna ako ng doktor. Nangyayari ang nangyayari.
nangyari na. Gumagabi na. Sa nasa aking lihim. Hindi ako makinig sa Diyos mo. Totoo namang mayroong Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, Sir Simon. Ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong magugulita. Padre, tulungan niyo po ako. Ayaw kong mamatay ng may dalang kasalanan. Nais ko sana lumapigsan sa iyo. Pinano ko pong lahat na ito dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako para maghiganti sa mga taong umaapi sa akin na hindi ko lang alam bakit ako ang pinaparusahan. Hindi ka niya pinaparusahan. Yan ay pagsubok lamang na kailangan mo malabas. Maraming salamat, Padre. At ngayon, mamamatay na akong payapa. Kinuha ni Padre Florentino ang kayamanan ni Simon at nagtungo sa talampas. Inihagis ni Padre Florentino ang kayamanan ni Simon sa karagatan. Malibing kanawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hari, ipaitulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, dyan ka muna, hindi makakabaluktot ng katwiran.